Ano ang mangyayari kapag ang isang estudyante sa high school ay kailangang harapin ng mag-isa ang isang iligal na pangingikil? Pagka-uwi mula sa paaralan, magaan ang mga hakbang ni Alena patungo sa paradahan. Hindi niya alam na ang hapong iyon ay babago sa kanyang buhay sa paraang hindi niya inaasahan. Sa dulo ng kalsada, isang iligal na checkpoint ang haharang sa kanya. Pipilitin siyang mamili, magbayad ng libu-libong piso, o panoorin ang kanyang bagong-bagong sport bike na maging abo. Kapag ang katarungan ay nakataya, sino ang maglalakas loob na tumayo at lumaban? Maliwanag ang kanyang mukha, tila lahat ng bigat ng mga aralin ay naglaho kasabay ng paglabas niya sa tarangkahan ng paaralan. Ang kanyang paningin ay agad na dumapo sa itim na sport bike na maayos na nakaparada sa hanay ng mga sasakyan ng mga estudyante. Regalo iyon mula kay Arturo, ang kanyang ama. Matapos niyang makuha ang ikatlong pwesto sa kanilang klase, ang regalo ay hindi lamang isang simpleng handog, kundi isang simbolo ng pagsisikap na buong pagmamalaki niyang inaalagaan. May munting ngiti sa kanyang mga labi, hinaplos ng kanyang mga daliri ang katawan ng motor, naramdaman ang lamig ng makintab na metal. Eksakto nang bubuksan na niya ang upuan, si Sarah, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong junior high, ay lumapit habang nagbibiro. Wow, Alena! Lalo kang gumaganda sa bago mong motor, ah. Tumawa ng bahagya si Alena. Malinaw na bumabakas ang tiwala niya sa sarili. Huwag mong kalimutan ang helmet. Magagalit si Papa, sagot niya habang itinuturo ang helmet sa upuan. Silang dalawa ay laging nagpapaalalahanan, lalo na pagdating sa kaligtasan sa pagmamaneho. Ang kaligtasan ay isang aral na matagal nang itinanim sa kanya ng kanyang ama, isang pulis. Binuksan ni Alena ang upuan, kinuha ang itim na full-face helmet na kumikinang pa, sinuri sandali ang tali at isinuot ito ng may matatag na kilos. Ang tanging nararamdaman niya ay pasasalamat at pagmamalaki, hindi takot o pag-aalinlangan. Ang ugong ng makina ng sport bike ay agad na pumuno sa hangin ng paradahan. Isa-isang napalingon ang kanyang mga kaklase. May mga kumaway, may mga tumango lang. Alam ng lahat na ang motor na iyon ay hindi lang basta sasakyan, kundi simbolo ng pag-asa ng pamilya ni Alena. Walang gaanong salita, pinaandar niya ang makina, sumulyap sandali kay Sarah, at inilabas ang kanyang motor mula sa tarangkahan ng paaralan. Dahan-dahang umarangkada si Alena patungo sa pangunahing kalsada, maayos na sumusunod sa daloy ng trapiko. Walang kakaiba sa simula ng kanyang paglalakbay. Ngunit para sa kanya, ito ang simula ng kalayaan na matagal na niyang hinihintay. Nagsimulang lumamig ang hangin sa hapon, nagbibigay ng mapanlinlang na pakiramdam ng kapayapaan, dahil wala ni katiting na palatandaan na ang araw na iyon ay magiging isang bangungot. Maluwag ang kalsada. Paminsan-minsan lang may dumadaang sasakyan, nagbibigay ng espasyo kay Alena upang tamasahin ang hatak ng gas at ang pino nitong tunog ng makina. Paminsan-minsan, napapangiti siya sa kanyang sarili, naiisip kung gaano ipagmamalaki ng kanyang ama kapag nakita siyang sumusunod sa mga patakaran. Walang masamang kutob. Ang lahat ay tila normal, eksakto tulad ng karaniwang gawain niya sa pag-uwi mula sa eskwelahan. Hindi pa nawawala ang ngiti sa mga labi ni Alena habang hinahaplos ng hangin ng hapon ang kanyang pisngi sa likod ng helmet. Bawat pagpihit ng gas, bawat pagpalit ng kambyo, ay nagpapadama sa kanya na mas nagiging matanda siya. Nakalampas pa nga siya sa dalawang motorsiklo sa kanyang unahan at bumalik sa kanyang linya ng maayos. Sabi ng kanyang puso, ito ang kalayaang matagal ko nang hinihintay, ang magmaneho ng walang inaalala pagkatapos ng maghapong pag-aaral. Lahat ay tila madali, lahat ay tila perpekto. Hindi niya inaasahan na may kakaibang hahadlang sa kanya. Ngunit, nang malapit na siya sa isang maliit at tahimik na kanto, binagalan niya ang takbo ng kanyang sport bike. Mula sa malayo, natanaw niya ang 5 lalaking nakatayo sa gilid ng kalsada. 3 sa kanila ay nakasuot ng uniforme ng pulis, habang ang 2 pa ay tila relax na nakapantalong maong at t-shirt. Ang kanilang posisyon ay bumubuo ng isang harang, pinipilit ang bawat sasakyang dumadaan na huminto. Ang kanilang mga mata ay walang ngiti o anumang palatandaan ng pagiging magiliw. Lahat ay mukhang seryoso at matigas. Agad na kumabog ng mas mabilis ang puso ni Alena. Checkpoint yata, naisip niya. Kahit kinakabahan, pinili niyang manatiling kalmado at huminto. Binawasan niya ang bilis,
piniga ang preno, at itinigil ang kanyang motor sa gilid ng daan. Ang kaliwang kamay niya ay handa nang tanggalin ang kanyang helmet, habang ang kanyang mga mata ay maingat na nagmamasid sa kilos ng mga pulis sa kanyang harapan. Ang dating payapang kapaligiran ay biglang naging tensyonado sa isang iglap. Alam ni Elena, anuman ang mangyari, kailangan niyang manatiling mahinahon at handang harapin ang pagsusuri ayon sa batas. Isa sa mga pulis na nakauniporme, si Effie Isa Santos, ay agad na humakbang pasulong. Matigas ang kanyang mukha, matalim ang tingin, walang bahid ng kabaitan na dapat sana ipinapakita sa isang estudyante. Ikinaway niya ang kanyang kamay ng may mariing kilos, halos parang nag-uutos, hindi nakikiusap. Lisensya at rehistro, ineng, sigaw niya ng malakas, walang ngiti. Ang kanyang boses ay tumago sa helmet ni Elena. Ang tonong iyon ay nagpadagdag sa hindi komportableng sitwasyon. Ilang motorista sa likuran ang huminto rin, ngunit ang atensyon ni Santos ay nakatuon lamang kay Elena. Agad niyang pinatay ang makina at maayos na itinigil ang kanyang sport bike. Dahan-dahan niyang inalis ang helmet, huminga ng malalim para manatiling kalmado. Alam niyang kumpleto at legal ang kanyang mga dokumento. Ilang beses itong siniguro ng kanyang ama bago siya payagang dalhin ang motor ng mag-isa. Nangangatog ng bahagya ang kanyang mga kamay dahil sa tensyon, kinuha ni Elena ang maliit na pitaka mula sa bulsa ng kanyang jacket at inilabas ang AC at ang kanyang lisensya. Magalang niyang iniabot ang dalawang dokumento, umaasang magiging normal ang proseso. Agad na kinuha ni Santos ang mga dokumento nang walang anumang pasabi. Tiningnan niya ito ng mabilisan habang naniningkit ang mga mata na para bang may hinahanap na mali. Walang pasasalamat, walang paliwanag, tanging isang mabigat na katahimikan ang namagitan sa kanila. Kumpleto po, sir, sabi ni Elena, sinusubukang maging kampante. Kahit kinakabahan, nanatili siyang nakatayo sa tabi ng kanyang motor, naghihintay na matapos ang inspeksyon. Ngunit, hindi nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Santos. Patuloy niyang sinusuri ang mga dokumento, mas matagal kaysa sa karaniwang inspeksyon. Ang kanyang mabagsik na anyo ay lalong nagpapahirap sa pakiramdam ni Elena. Ang iba pang mga kasamahan nito ay nagsimulang lumapit, nakatayo sa likod ni Santos na may ekspresyong walang pakialam, na para bang naghihintay lang ng susunod na utos. Ang sitwasyon ay malayo na sa isang simpleng routine check. Ngunit pinili ni Elena na manahimik at hintayin kung ano ang susunod na mangyayari. Mula sa likuran, ang pinakakapansin-pansing lalaki ay sa wakas ay humakbang pasulong. Si S.A. Basa. Malaki at matipuno ang kanyang katawan, may makapal na bigote ang kanyang mukha. Matalas ang kanyang mga mata, puno ng hinala. Agad niyang kinuha ang lisensya ni Elena mula sa kamay ni Santos, matagal itong tinitigan. Na para bang naghahanap ng kahit pinakamaliit na butas para makahanap ng pagkakamali. Ang kanyang mga kilos ay sinadyang bagalan, nagdaragdag ng psikolohikal na presyon kay Elena. Ang hangin sa paligid nila ay tila lalong bumibigat, na para bang mas mabagal ang takbo ng oras. Ilang motorista ang nagsimulang mag-usisa mula sa malayo. Walang anumang babala, itinaas ni Effie Basa ang kanyang boses. Mukhang peke itong lisensya mo, sabi niya, sinabayan ng isang mapanuyang tawa na tila sanay na sanay ng manakot ng mga nahuling motorista. Ang kanyang salita ay hindi lang isang akusasyon, kundi isang pangungutya na lalong nagtulak kay Elena sa isang sulok. Ang ilang kasamahan sa likod ni Basa ay napangisi, nagagalak sa sitwasyon kung saan ang isang babaeng estudyante ay nagsisimula ng mawala ng tiwala sa sarili. Ngunit hindi na nahimik si Elena. Sinubukan niyang ayusin ang kanyang paghinga, pigilan ang panginginig sa kanyang boses, at sumagot ng may diin. Sir, original po yan. Kinuha ko lang po kahapon sa BT. Kung hindi po kayo naniniwala, may picture po ako dito sa cellphone ko. Ang mga salitang iyon ay sinabi niya ng buong katapatan, umaasang kahit paano ay maitutuwid ang sitwasyon. Ang kanyang kamay ay nagsimulang dumukot sa bulsa ng kanyang jacket upang kunin ang cellphone bilang ebidensya, senyales na handa siyang patunayan na lahat ng dokumento niya ay opisyal. Ngunit lalo lang tumindi ang tensyon. Ang tingin ni Basa ay nanatiling puno ng pagdududa, malamig at walang anumang interes na suriin ang karagdagang ebidensya. Malinaw sa kanyang ekspresyon, wala siyang balak na ayusin ang problema sa patas na paraan. Ang peking akusasyon ay hindi lamang pananakot,
kundi isang paraan din upang lalong maipit si Alena at mawalan ng kakayahang makipagtawaran sa harap ng mga pulis na halatang naghahanap ng gulo. Hindi pinansin ni Effie tatlo basa ang paliwanag ni Alena. Sa isang mabilis at marahas na kilos, bigla niyang inagaw ang cellphone na kaalis pa lang sa kamay ni Alena. Isang malakas na tunog ang narinig ng lumipat ng kamay ang gamit na ikinagulat ni Alena. Walang paggalang, walang opisyal na proseso, tanging lantaran na pananakot sa harap ng maraming tao. Ang ibang mga pulis ay nanatiling tahimik na para bang normal na bagay lang ang ginawa ni Basa. Nanigas si Alena sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom pa rin sa hangin, hindi makapaniwala sa trato na kanyang natanggap. Tinitigan siya ni Basa ng matalim, saka itinaas ang cellphone sa harap niya. Sa isang tonong puno ng presyon, malakas niyang sinabi, kung gusto mong matapos to agad, magbayad ka ng 20,000. Kung hindi, itong motor mo, i-impound namin. Ang kanyang mga salita ay hindi nagbigay ng puwang para sa diskusyon o negosasyon. Ang kanyang boses ay malakas, sinadyang iparinig sa lahat ng tao sa lugar. Ang psikolohikal na presyon ay lalong bumigat, lalo na't sinabayan pa ng malamig na tingin ng ibang mga pulis na walang bahid ng simpatsya. Lubos na nagulat si Alena. Sumikip ang kanyang dibdib, nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata, pinipigilan ang emosyon at takot. Kailanman ay hindi niya naisip na ang isang checkpoint sa kalsada ay magiging ganito kasama. Lumunok siya, sinusubukang mag-isip ng malinaw, kahit na sa katotohanan ay halos mawalan na siya ng kontrol sa sitwasyon. Ang pagpipilian na ibinigay ni Basa ay hindi makatarungan at malinaw na hindi makatwiran para sa isang estudyanteng tulad niya. Sa isang mahinang boses na halos nanginginig, naglakas loob si Alena na magsalita. Sir, wala po talaga akong ganyang kalaking pera. Tatawagan ko na lang po ang tatay ko. Ang kanyang pag-asa ay simple, marahil kung makausap si Arturo, ang kanyang ama na isang pulis din, ay bubuti ang sitwasyon. Ngunit sa mukha ni Basa, walang bahid ng awa. Lahat ng presyon ay ibinuhos sa kanya, na ngayon ay nakatayo na lamang na pinipigilan ang mga luha sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng tingin ng mga pulis na handang gumawa ng mas malala pa. Walang pag-aalinlangan at walang kahit katiting na konsensya, tinitigan ni Effie tatlo, Basa si Alena, nang may matatalim na matang puno ng pagbabanta. Pagkatapos ay bigla niyang ibinagsak ang cellphone ni Alena sa semento ng buong lakas, hanggang sa marinig ang tunog ng pagkabiyak ng screen nito. Ginawa niya ito sa harap ng lahat, isang malinaw na mensahe na wala siyang pakialam sa batas o sa damdamin ng kapwa. Napako lang sa kinatatayuan si Alena, pinapanood ang kanyang minamahal na cellphone, ang tanging paraan niya para makipag-ugnayan sa kanyang pamilya, na ngayon ay basag na basag sa kamay ng isang pulis na dapat sana inagpoprotekta sa mamamayan. Muling tumayo si Basa, ngayon ay may mas malakas at mas nakakatakot na tono. Huwag ka ng maraming dahilan. Mamili ka, magbayad ka ngayon o impound namin yung motor mo, sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalinggaw sa kanto, lalong nagpapatindi sa nakakakilabot na sitwasyon. Ang pisikal at psikolohikal na panggigipit ay lalong nagpabigat sa pakiramdam ni Alena. Lahat ng pag-asa niyang makahanap ng katarungan at proteksyon ay biglang naglaho. Yumuko na lamang siya, pinipigilan ang sakit sa kanyang dibdib, habang ang kanyang mga luha ay nagsimula ng bumuhos ng tuloy-tuloy sa kanyang mga pisngi. Sa gitna ng mainit na sitwasyon, isa sa mga pulis, si Isa Cruz, na kanina patahimik, ay sa wakas ay naglakas loob na magsalita ng pabulong kay Basa. Sir Basa, tama na po yan. Kawawa naman yung bata, estudyante lang. Ang kanyang boses ay nagpakita ng kaunting simpatya, ngunit alam niyang mahina ang kanyang posisyon sa harap ng isang lider na mas matapang at handang sumuong sa panganib. Ayaw ni Cruz na masangkot pa, ngunit ang kanyang konsensya ay nag-iwan ng pagdududa sa ginagawa ni Basa. Ngunit ayaw ni Basa na maistorbo. Tinitigan niya ng masama si Cruz at sumigaw, manahimik ka na lang dyan. Ang tensyonadong sitwasyon ay lalo pang tumindi. Wala nang puwang para sa kompromiso. Lahat ng presyon ay nakatutok kay Alena, na ngayon ay tunay na nag-iisa sa pagharap sa mga pulis na hindi nag-aatubiling gamitin ang kanilang kapangyarihan at karahasan para gipitin ang kanilang biktima. Yumuko na lang si Alena, lalong lumakas ang kanyang iyak. Ang pag-asa niyang makauwi ay unti-unti nang nawawala. Nanatili siyang nakatayo sa harap ng kanyang sport bike, sinusubukang tipunin ang natitirang lakas ng loob.
Huminga siya ng malalim, pilit na pinipigilan ang pagpapanik. Patuloy ang agos ng kanyang mga luha, ngunit pinilit niyang magsalita. Sir, estudyante lang po ako. Yung baon ko nga po, hindi aabot ng 1,000. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Mahina ngunit malinaw ang kanyang mga salita, umaasang may kaunting awa na maibibigay ang mga pulis sa kanyang harapan, lalo na si Basa na siyang nagdodomina sa sitwasyon. Sa kasamaang palad, ang kanyang pakiusap ay naging katatawanan lamang. Sa isang mapanuyang tono at mapangmatang kilos, sumagot si Basa nang hindi man lang lumilingon, sabihin mo sa mga magulang mo. Siguradong makakahanap sila ng pera. Kung hindi, sisirain namin yang motor mo para hindi na umandar. Ang mga salitang iyon ay lumabas ng walang bahid ng simpatya. Wala siyang pakialam kung takot na takot si Alena o kung talagang wala siyang paraan. Ginamit ni Basa ang kanyang posisyon, iniisip na ang 20,000 piso ay maliit na halaga lamang na madaling makukuha mula sa kahit sino. Sa paligid nila, ang 2 lalaking nakasibilyan at ang 2 pulis na nakauniporme ay nanonood lamang ng walang imik. Walang sinuman ang naglakas loob na tumutol. Ilang residente sa malayo ang nagmamasid, ngunit piniling huwag makialam dahil sa takot na masangkot sa gulo sa pulis. Lalong tumindi ang tensyon. Pakiramdam ni Alena ay lalo siyang nasukol. Nanginginig ang kanyang katawan, nagsisimulang mawala ng laman ang kanyang isipan. Paulit-ulit niyang naiisip ang kanyang ama at ina sa bahay, umaasang may darating na tutulong. Ngunit ang katotohanan ay mag-isa niyang hinaharap ang pananakot ng mga otoridad na ito. Ang mental na presyon at patuloy na pagbabanta ay tuluyan ng nag-alis sa kanya ng lakas. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, habang si Basa ay tila mas nasisiyahan sa paglalaro sa sitwasyon. Ang araw na nagsimula ng puno ng saya ay tuluyan ng naging isang bangungot na hindi niya kailanman inakala. Sa bawat segundong lumilipas, ang kanyang pag-asa na makalabas sa sitwasyong iyon ay lalong numinipis. Naglakad si Effie 3 Basa patungo sa patrol car na nakaparada hindi kalayuan sa checkpoint. Binuksan niya ang likurang pinto at walang kahirap-hirap na kinuha ang isang plastik na bote na naglalaman ng gasolina. Ginawa niya ito ng walang pag-aalinlangan na para bang ito ay plinano at madalas nang gawin. Matalim ang kanyang mga mata, malinaw na nais niyang ipakita na kaya niyang gawin ang lahat para gipitin ang kanyang biktima. Si Alena, na nakakita nito, ay agad na nanlaki ang mga mata. Hindi siya makapaniwala na ang banta na dati ay salita lamang ay malapit ng magkatotoo sa kanyang harapan. Sa nanginginig na boses, sinubukan niyang magmakaawa, umaasang may natitira pang awa sa puso ng mga pulis. Sir, wag po. Wag niyo pong gawin yan. Bago lang po yung motor ko. Pinaghirapan po yan ni Papa na ibigay sa akin. Halos maputol ang kanyang boses sa desperasyon. Halos lumuhod na siya sa harap ng kanyang motor, ang kanyang mga kamay ay nakaangat na para bang poprotektahan ito. Namumutla ang kanyang mukha, puno ng takot. Ilang residente na nanonood mula sa malayo ay nagsimulang mag-alala, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na lumapit. Ang 2 iba pang pulis ay sumulyap lang sandali at bumalik sa pananahimik. Hindi pinansin ni Basa ang pakiusap ni Alena. Marahas niyang binuksan ang takip ng bote ng gasolina at walang pakundangang ibinuhos ang likido sa upuan at katawan ng sport bike ni Alena. Agad na kumalat ang amoy ng gasolina sa hangin. Bawat patak ng gasolina ay nagdulot ng mas matinding panik at kawalan ng pag-asa sa dibdib ni Alena. Humagulgol na lamang siya, nanginginig ng husto ang kanyang katawan, halos matumba dahil sa panghihina ng kanyang mga binti dala ng emosyon at takot. Wala nang salitang lumabas mula kay Basa, tanging isang malamig na tingin at mga kamay na patuloy na nagbubuhos ng gasolina sa buong motor. Alam ng lahat ng naroroon na ang banta ay totoo at mapanganib. Sa loob ng ilang segundo, ang sitwasyon sa maliit na kanto ay naging isang entablado ng karahasan at pananakot na walang kontrol. Nawalan na ng lahat ng kakayahang lumaban si Alena. Ang tanging natitira ay isang manipis na pag-asa na may darating na pipigil sa kabaliwang ito. Sa wakas, napaluhod siya sa semento. Nanginginig ng husto ang kanyang katawan. Tumingin siya kay Basa na may desperadong mga mata. Ang kanyang 2 kamay ay nakaangat, nagmamakaawa na parang isang batang nawalan ng lahat ng pag-asa. Sir, nakikiusap po ako, wag niyo pong sunugin ang motor ko.
Wala po akong kasalanan, ang kanyang hikbi ay malinaw na naririnig. Ang kanyang paghinga ay kinakapos sa gitna ng kanyang lalong lumalakas na pag-iyak. Ang kanyang mga luha ay walang tigil na dumadaloy, binabasa ang kanyang mga pisngi at baba. Ang kanyang boses ay patuloy na nanginginig, sinusubukang hanapin ang natitirang awa sa gitna ng kalupitang nakalatag sa kanyang harapan. Ang ilang pulis ay sumulyap lamang, ngunit walang sinuman ang kumilos para tumulong. Ang kapaligiran sa kanto ay naging lubhang nakakakilabot. Maging ang ilang residente na nanonood mula sa malayo ay napayuko, hindi makatingin sa pagmamakaawa ni Alena. Ngunit para kay Basa, lahat ng pakiusap na iyon ay walang halaga. Dinukot niya ang kanyang bulsa, inilabas ang isang pusporo na may blangkong ekspresyon at tingin na kasing lamig ng yelo. Sinindihan niya ang pusporo sa harap mismo ng mga mata ni Alena. Walang kahit katiting na pag-aalinlangan, inilapit niya ang apoy sa upuan ng motor na basa na ng gasolina. Ito para maging aral sa'yo. Para malaman mo kung anong pakiramdam ng lumalaban sa pulis, sabi niya ng walang emosyon. Na para bang ang kanyang ginagawa ay tama at nararapat. Ang kanyang mga salita ay parang isang hatol, hindi na isang simpleng banta o babala. Nais niya talagang hiyain at wasakin ang pagkatao ni Alena, gawing halimbawa ang sandaling ito para sa sinumang maglakas loob na tumanggi sa kagustuhan ng mga otoridad sa kalsada. Sa loob ng ilang segundo, sinakmal ng apoy ang upuan ng sport bike at mabilis na kumalat sa katawan nito. Narinig ang maliliit na pagsabog. Ang amoy ng nasusunog na plastik ay pumuno sa hangin ng hapon na biglang naging napakalamig. Tanging pag-iyak na lamang ang nagawa ni Alena. Lalong nanghina ang kanyang katawan. Ang lahat ng kanyang lakas ay tila naglaho, kasama ang pag-asa niyang makauwi ng ligtas, at maging ang pag-asang mapanatili ang pinakamahalagang regalo mula sa kanyang ama. Ngayon, lahat ay nawala sa harap ng kapangyarihang inabuso. Wala siyang magawa kundi panoorin ang kanyang minamahal na motor na unti-unting nagiging nagbabagang apoy sa ilalim ng biglang dumilim na kalangitan ng hapon. Mabilis na lumaki ang apoy mula sa pusporo ni Basa, gumapang sa buong katawan ng motor. Isang makapal na itim na usok ang nagsimulang umakyat sa langit. Ang matapang na amoy ng nasusunog na goma at plastik ay sumakop sa hangin sa paligid ng kanto. Nang makita iyon, biglang sumigaw si Alena ng buong lakas. Hindi. Sir, wag po. Basag ang kanyang boses, puno ng sakit at hindi makapaniwala sa nangyayari sa kanyang harapan. Ang kanyang sigaw ay bumasag sa katahimikan ng hapon, tumawag ng pansin sa lahat ng nasa paligid. Ang mga residente na nanonood mula sa malayo ay una nag-aalala lamang, ngunit ngayon ay nagsimula ng ilabas ang kanilang mga cellphone at i-record ang pangyayari. May ilan na tila lalapit para tumulong o kahit man lang pakalmahin si Alena, ngunit ang kanilang mga hakbang ay agad na hinarang ng marahas ng 2 pulis na nakauniporme na nagbabantay sa lugar. Huwag kayong lalapit. Pulis ang may hawak nito, sigaw ng isa sa kanila, sinisigurong walang sinuman ang makikialam o pipigil sa malupit na pangyayari. Lalong uminit ang sitwasyon. Ang ilang residente ay nagsimulang magbulungan. May mga natatakot, may mga nagpipigil ng galit na hindi mailabas. Sa gitna ng kaguluhan, napaupo si Alena sa semento. Nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Nanginginig ng husto ang kanyang katawan. Pagkatapos ay bumagsak siya, ang 2 kamay ay nakasapo sa mainit na aspalto. Ang kanyang pag-iyak ay sumabog, pinuno ang hangin ang tunog ng malalim na pighati. Wala na siyang pakialam sa kanyang hitsura o sa kanyang paligid. Ang buo niyang isipan ay nakatuon lamang sa motor na dahan-dahang nagiging abo at baga. Ang tunog ng mga pagputok mula sa tangke ng gasolina ay lalong nagpalala sa trauma na bumabalot sa kanya. Ang kanto ay napuno ng amoy ng gasolina, usok, at ang kaawa-awang sigaw ng isang estudyante na nawalan ng pinakamahalagang regalo mula sa kanyang ama. Walang sinumang pulis ang sumubok na pakalmahin o mamagitan. Lahat ay nakatayo lamang na para bang ang pagsunog na ito ay isang pangkaraniwang bagay. Gumuho ang mundo ni Alena sa isang iglap. Walang pag-asa, walang tulong. Ang tanging natira ay ang iyak at pagkawasak sa gitna ng daan na dapat sana ikanyang ligtas na daan pauwi. Nanginginig pa rin ang katawan at basa ng luha ang mukha, sinubukan ni Alena na tipunin ang natitirang lakas. Sa gitna ng makapal na usok at nagbabagang apoy,
gumapang siya ng dahan-dahan upang kunin ang kanyang cellphone na inagaw at ibinagsak ni Basa kanina. Basag na basag ang screen. Ilang bahagi nito ay madilim na at mahirap pindutin. Ngunit sa desperadong sitwasyon, pinilit niya itong buksan. Nanginginig ng husto ang kanyang maliliit na kamay. Hirap ang kanyang mga daliri na kontrolin ang touchscreen. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian, tanging ang cellphone na iyon ang kanyang huling pag-asa para humingi ng tulong. Sa natitirang lakas, sa wakas ay nabuksan niya ang kontak ng kanyang ama at pinindot ang call button. Sumagot ang tawag. May boses sa kabilang linya. Agad na umiyak ng mas malakas si Alena. Naghahabol siya ng hininga. Putol-putol ang kanyang mga salita. Papa. Tulong. Yung motor ko po. Sinunog. Pulis. Iyon lang ang kaya niyang sabihin bago napigil ng hikbi ang kanyang boses. Alam niyang magugulat si Arturo, lalo na't narinig ang ganoong mga salita mula sa kanyang sariling anak. Pinilit ni Alena na pigilan ang kanyang iyak, sinubukang magsalita ng malinaw hanggat maaari para maintindihan ng kanyang ama ang emergency na kanyang kinakaharap. Hindi nagtagal, malinaw na narinig ang boses ni Arturo sa kabilang linya, puno ng panik. Nasaan ka ngayon, anak? Alena, sabihin mo agad ang lokasyon mo. Ang tono ng kanyang boses ay naging mariin at puno ng pag-aalala, ang pag-aalala ng isang ama na alam na nasa panganib ang kanyang anak. Hindi niya inaasahan na aabot sa ganito ang problema, lalo na't sangkot ang kapwa-pulis. Ang ugong ng sasakyan sa background ay senyales na agad kumilos si Arturo nang matanggap ang balita. Habang kinakapos pa rin sa hininga at nanginginig ang boses, sinubukan ni Alena na sabihin ang lokasyon ng kanto kung saan siya pinigil. Pautal-utal ngunit sapat na malinaw ang kanyang mga salita. Dito po sa kanto. Malapit sa palengke ng Balintawak. Malapit po sa Minimart. Iyon lang ang kaya niyang sabihin bago tuluyang hindi na mapigilan ang pag-iyak. Ngayon, ang tanging pag-asa ni Alena ay ang kanyang ama. Habang naghihintay ng tulong sa gitna ng takot na hindi pa rin humuhupa. Hindi nagtagal matapos tawagan ni Alena si Arturo, ang tunog ng sirena at ugong ng makina ng patrol car ay nagsimulang marinig ng malinaw mula sa malayo. Ang kapaligiran sa kanto, na kanina'y puno lamang ng iyak at bulungan ng mga tao, ay biglang naging tensyonado ng isang police car na may kumikislap na ilaw ang biglang huminto sa gilid ng daan. Bumukas ng malakas ang pinto ng sasakyan, ang tunog ng metal ay gumulat sa lahat. Isang matipunong lalaki na nakauniporme, ay ranggong police captain, ang bumaba ng may malalaking hakbang at nag-aalab na galit. Matalim ang kanyang mga mata, mabilis na sinuri ang sitwasyon, at natagpuan si Alena na nakaupo pa rin sa semento sa gitna ng usok at ng mga labi ng nasunog na motor. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya palapit sa kanyang anak. Namumutla ang kanyang mukha, pinipigilan ang emosyon. Mabigat ang kanyang paghinga, pinipigilan ang galit na halos sumabog na. Anong nangyayari dito? Ang kanyang boses ay dumagundong, mas malakas at mas mariin kaysa sinuman sa lugar na iyon kanina. Ang isang sigaw na iyon ay agad na nagpabago sa buong atmosfera ng kanto. Ang mga residenteng nanonood ay biglang natahimik. Maging ang ilan ay itinigil ang pagre-record para pagmasdan ang mga susunod na mangyayari. Ang tingin ni Arturo ay lumipat mula kay Alena, patungo kina Effie, tatlo, Basa at sa apat na iba pang pulis na nanigas sa kanilang kinatatayuan. Agad niyang nabasa ang sitwasyon. Isang sunog na motor, isang umiiyak na anak, at 5 pulis na may kabadong mukha. Sa isang tingin pa lang, alam na niya na ang nangyayari doon ay isang malubhang pag-abuso sa kapangyarihan. Si Basa at ang kanyang mga kasamahan ay halatang hindi inaasahan ang pagdating ng isang opisyal na may ganoong kalaking otoridad. Ang ilan sa kanila ay biglang umatras. May mga yumuko, sinusubukang itago ang kanilang mga mukha mula sa tingin ng kapitan. Si Basa mismo, na kanina napaka-arogante, ay biglang nawalan ng tiwala sa sarili. Ang kanyang malaking katawan ay tila nanigas. Ang kanyang bibig ay nakatikom at ang kanyang mga kamay ay nanginginig na hindi maitago. Walang sinuman sa kanila ang naglakas loob na magsalita. Alam ng lahat na sa pagkakataong ito, kaharap nila ang isang superior na hindi maaaring biruin.
Ang sitwasyon ay biglang nagbago mula sa pagpapakita ng kapangyarihan tungo sa takot at pagsisisi. Si Alena, na kanina halos mawala ng pag-asa, ay nagsimulang tumingin sa kanyang ama na may natitirang pag-asa at pakiramdam ng kaligtasan na unti-unting bumabalik. Samantala, si Basa at ang kanyang mga kasamahan ay nakatayo lamang na tulala, naghihintay sa susunod na mangyayari. Nakatayo si Arturo sa harap ng motor na ngayon ay balangkas at abo na lamang. Ang usok ay umaalpas pa rin mula sa mga natirang sunog. Matalim ang kanyang tingin, puno ng emosyon. Sinuri ng kanyang mga mata ang bawat sulok ng kanto, tinitiyak na lahat ng sangkot ay nakatingin sa kanyang ginagawa. Sa isang matatag na boses, humingi siya ng paliwanag. Sino ang gumawa nito? Isang tanong na yumanig sa kaisipan ng bawat pulis sa lugar na iyon. Wala nang puwang para umiwas o pagtakpan ang pangyayari. Si Basa, na kanina pa pinaka-vocal at arogante, ay biglang nawala ng lahat ng tapang. Sinubukan niyang humanap ng paraan para makalusot. Sa nanginginig na boses, sinabi niya, "Sir, nanlaban po kasi tong bata at..." Ang dahilan na iyon ay tunog na napakahina sa harap ng lahat, lalo na't may ebidensya ng sunog na motor at si Alena na halatang hindi nanlaban kundi nagmakaawa lamang. Ang sinabi ni Basa ay lalo pang nagpalala sa posisyon ng buong team ng iligal na checkpoint. Nang marinig ang murang dahilan na iyon, biglang sumigaw ng malakas si Arturo. Ang kanyang emosyon ay tuluyan ng umabot sa sukdulan. Akala niyo ba lahat ng sibilyan ay pwede niyong paglaruan? Anak ko to. At pinapahiya niyo ang buong institusyon. Ang sigaw na iyon ay lalong nagpatindi sa tensyon sa kanto. Lahat ng tao, kapwa pulisman o residente na nanonood, ay ramdam ang galit ng isang opisyal at ama na bigo at nasaktan. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang isang sampal kay Basa, kundi sa lahat ng sangkot na nagpapahiya sa kanila sa harap ng publiko. Sa gitna ng iba pang mga pulis, isang nakaunipormeng pulis ang pabulong na nagsalita sa tainga ni Basa. Mahina ngunit puno ng desperasyon ang kanyang boses. Basa! Lagot tayo! Ang bulong na iyon ay naglalarawan na alam na ng buong team na wala na silang matataguan. Ngayon, hindi lamang internal na parusa ang nagbabanta, kundi pati na rin ang kanilang karangalan at ang dangal ng institusyon na nadungisan sa harap ng publiko. Walang sinuman ang naglakas loob na ipagtanggol ang sarili. Lahat ay natahimik, naghihintay sa mariing aksyon mula kay Arturo, na ngayon ay nakatayo na may nag-aalab na galit sa gitna ng daan. Walang sinayang na oras, walang kompromiso, agad na kumilos si Arturo. Inilabas niya ang posas mula sa kanyang sinturon, humakbang ng mariin palapit kay Basa na nakatayo pa ring naninigas. Sa isang mabilis na kilos, ikinabit ang posas sa mga pulso ni Basa, sinabayan ng isang malinaw na tunog ng pag-click na hindi maikakaila. Walang paglaban, walang pagbabanta. Sumuko na lamang si Basa, namumutla ang mukha, malamig na pawis ang tumutulo sa kanyang sentido. Ang kanyang malaking katawan ay tila lumiit sa harap ng tunay na pagpapatupad ng batas. Matapos pusasan si Basa, lumingon si Arturo sa buong miyembro ng iligal na checkpoint. Malakas ang kanyang boses, hindi lamang bilang isang opisyal, kundi bilang isang ama na humihingi ng katarungan. Simula ngayon, ipoproseso ko kayo. Kasama ang lahat ng sangkot sa iligal na checkpoint na to. Walang sinuman ang naglakas loob na tumutol o tumakas. Yumuko na lamang sila, alam na ang kanilang pagkakamali ay hindi na maitatago. Lahat ng ebidensya sa lugar, mula sa bote ng gasolina, sa basag na cellphone ni Alena, hanggang sa mga labi ng sunog na motor, ay magiging mga piping saksi sa kalubhaan ng pag-abuso sa kapangyarihan na naganap. Ang mga residenteng kanina pa nanonood ay may mga nagpipigil ng hininga, may mga nagsimula ng pumalakpak ng mahina. May mga nagtaas ng cellphone, nere-record ang pambihirang sandali kung saan ang mga tiwaling pulis ay tunay na pinanagot sa lugar mismo ng krimen. Ang mga palakpak na iyon ay hindi lamang suporta, kundi isang pakiramdam ng ginhawa dahil sa wakas ay may katarungang ipinatupad. Si Alena ay nakaupo pa rin sa semento, pinapanood ang lahat ng proseso na may mga luhang mata. Hindi na niya naramdaman na nag-iisa siya, nakikita ang kanyang ama na kumikilos ng may paninindigan. Ang takot at trauma na kanyang naranasan ay dahan-dahang napalitan ng ginhawa. Sa araw na iyon, sa gitna ng daan na naging saksi sa krimen, ang katarungan ay tunay na ipinatupad ng walang kompromiso.
Nang masecure na ang lahat ng sangkot, dahan-dahang tumayo si Alena. Umiiyak pa rin siya, ngunit ngayon, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa ginhawa at saya. Sa nanginginig na mga hakbang ngunit puno ng tiwala, tumakbo siya patungo sa kanyang ama at niyakap ito ng mahigpit. Bumuhos ang kanyang mga luha sa dibdib ng kanyang ama, naging isang iyak ng kaligayahan na mahirap pigilan. Putol-putol ang kanyang boses. Papa. Salamat, Papa. Natakot po ako ng sobra. Ang pakiramdam ng kaligtasan at pagmamahal ay sa wakas ay bumalik sa kanya matapos ang mapait na karanasan na halos sumira sa kanyang katinuan. Gantimpalaan ni Arturo ang yakap na iyon ng init at lakas. Hinaplos niya ang ulo ni Alena, pinipigilan ang sariling emosyon na halos sumabog. Sa isang boses na matatag ngunit malambing, sinabi niya, patawarin mo si Papa, anak. Simula ngayon, sisiguraduhin kong wala nang aabuso sa'yo ulit. Ang pangakong iyon ay hindi lamang isang pampalubag loob para kay Alena, kundi isang mariing pahayag sa harap ng lahat na ang batas ay dapat ipatupad kaninuman. Nais ni Arturo na siguruhin na wala nang magiging biktima tulad ng kanyang anak at wala nang pag-abuso sa kapangyarihan ng mga otoridad sa gitna ng daan na puno pa rin ng mga residente. Ang tunog ng sirena na umaalingaw at ang bulungan ng mga tao. Ang sandali ng pagmamahalan sa pagitan ng ama at anak ay naging isang hindi malilimutang tanawin. Ang mga tao sa paligid ay napabuntong hininga. May ilan pang ang napaluha. Marami ang nag-record ng yakap na iyon, alam na nasasaksihan nila ang pagtayo ng katarungan sa mismong lugar ng krimen. Para kay Alena, ang araw na nagsimula sa kaligayahan, na uwi sa bangungot, ay ngayon ay muling napuno ng pakiramdam ng kaligtasan sa ilalim ng proteksyon ng kanyang ama. Alam niyang hindi na magiging pareho ang kanyang buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, uuwi siya ng may pananalig na ang katapangan at katapatan ay sa huli magdadala ng katarungan. Matapos masecure ang lahat sa lugar ng krimen, inutusan ni Arturo ang kanyang mga tauhan na dalhin si Basa at ang 4 na iba pa sa Quezon City Police District Headquarters. Sa buong biyahe sakay ng patrol car, tahimik at puno ng tensyon ang paligid. Walang sinuman sa mga nahuli ang naglakas loob na magsalita. Si Alena ay nakaupo sa harap kasama ang kanyang ama, sinusubukang pakalmahin ang sarili mula sa trauma. Pagdating sa gigis, agad silang dinala sa isang special investigation room. Si Arturo ang nanguna, sinisigurong ang buong proseso ay magiging transparent at walang sinuman ang magtatangkang paglaruan ang kaso. Sa loob ng interrogation room, lalong naging mabigat ang kapaligiran. Ang maliwanag na ilaw ay lalong nagpakita sa panik sa mukha ng mga pulis. Tumayo si Arturo sa harap nila, hindi na lang bilang ama ng biktima, kundi bilang isang tagapagpatupad ng batas na may malaking responsibilidad. Sa malakas na boses, sinabi niya, gusto kong lahat ng mangyayari dito ay mai-record at maitala. Walang sinuman ang pwedeng humadlang sa proseso ng batas. Ang utos na iyon ay nagpakilos ng mabilis sa mga investigador, inihanda ang mga kamera, at itinala ang lahat mula simula hanggang wakas. Si Basa ay nakaupo ng nakayuko sa kanyang upuan, nakaposas ang mga kamay, ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at takot. Hindi siya makatingin kaninuman. Ang iba pang pulis na kanina ay arogante sa kalsada ay nagtinginan na may panik, sinusubukang humanap ng paraan para makalusot. Ngunit ang sitwasyon ay wala na sa kanilang kontrol. Wala nang kakampi, tanging takot at malalim na pagsisisi. Si Isa Cruz, isa sa mga pulis na kanina pa nag-aalinlangan, ay sa wakas ay naglakas loob na magsalita ng mahina. Sir, sumusunod lang po kami sa utos. Halos hindi marinig ang kanyang boses dahil sa takot. Tinitigan siya ni Arturo ng matalim at sumagot ng mariin. Ang pagsunod sa utos para labagin ang batas ay mali pa rin. Lahat kayo ay kailangang managot. Ang mga salitang iyon ay nagsara sa lahat ng posibleng depensa, nagpapatunay na ang batas ay para sa lahat, kasama na ang mga otoridad na nagtatago sa likod ng dahilan ng utos ng nakatataas. Kinabukasan, nagpatuloy ang proseso sa pagdating ng team mula sa PIMP Internal Affairs Service sa GIGS. Dumating sila na kumpleto sa gamit para sa dokumentasyon at pagsisiyasat, propesyonal at bukas, para siguraduhing walang ebidensya ang mawawala o mamamanipula. Matapos ang isang maikling briefing, ang team ng VP ay nagtungo sa evidence room at sinimulang kumpiskahin ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa kaso,
ang bote ng gasolina na ginamit ni Basa, ang basag na cellphone ni Alena, at ang mga natirang abo ng sport bike. Lahat ng ebidensya ay inilista at kinunan ng litrato bilang bahagi ng kaso. Matapos ito, nagpatuloy ang pagsisiyasat sa mga pulis sa isang tahimik na silid. Bawat salitang binibitawan ay mabigat at nagdaragdag ng psikolohikal na presyon. Isang senior investigator ang nakaupo sa harap ng mesa, matalim na nakatingin kay Basa. Sa isang mariing boses, nagtanong siya, Jeff Tatlo Basa, sino ang nag-utos ng checkpoint na ito? Mayroon ba kayong opisyal na mission order? Si Basa, na nakaupo sa upuan, ay mukhang kinakabahan. Huminga siya ng malalim, nanginginig ang mga kamay. Ako lang po, sir. Walang mission order. Naghahanap lang po kami ng pangkape. Ang sagot na iyon ay isang bukas na pag-amin na lahat ng kanilang ginawa ay isang iligal na operasyon na walang legal na basehan. Wala nang puwang para magpalusot. Ang lahat ng katotohanan ay nasa mesa na, malinaw na nai-record at hindi maikakaila. Ang silid ay muling natahimik. Tanging ang mahinang hikbi mula sa isa sa mga pulis sa sulok ang maririnig, nagsisisi sa kanyang ginawa at natatakot harapin ang batas. Walang sinuman sa kanila ang naglakas loob na tumingin sa investigador o kina Alena at Arturo. Alam nilang lumampas na sila sa guhit at ngayon ay oras na para panagutan ang kanilang mga gawa. Matapos makolekta ang lahat ng ebidensya at matapos ang investigasyon, agad na nagpatuloy ang proseso sa susunod na yugto. Isang espesyal na internal hearing ang ginanap sa GIDS. Lahat ng miyembro ng iligal na checkpoint, si Basa at ang apat na iba pa, ay nakaupo sa upuan ng mga akusado. Nakatiklop ang kanilang mga kamay sa harap, nakayuko ang mga mukha. Sa loob ng hearing room, ang presensya ng mga matataas na opisyal at investigador ay nagdagdag sa bigat ng kapaligiran. Wala nang matataguan o maidahilan. Lahat ng katotohanan at pag-amin ay malinaw na sa harap ng disciplinary board. Binuksan ng tagapangulo ng hearing ang sesyon na may malamig na tingin at isang matatag na boses na umalingaungaw. Ang ginawa ninyo ay hindi lamang kahiyahiya sa institusyon, kundi pati na rin sa mamamayan. Dinungisan ninyo ang unipormeng ito, pinaglaruan ang mga sibilyan at sinira ang tiwala ng publiko. Walang sinuman ang sumagot. Ang ilan ay nagsimula ng umiyak, lalo na nang ang bawat salita ng hatol ay tumama sa kanilang kaisipan. Binasa ang desisyon ng walang pag-aalinlangan, lahat sila ay tatanggalin sa serbisyo ng may kahihiyan at haharap sa kasong kriminal. Pinagtibay ng tagapangulo na walang tolerance para sa illegal na checkpoint, pangingikil at pag-abuso sa kapangyarihan. Si Basa at ang kanyang mga kasamahan ay umiyak na lamang, humihingi ng tawad, umaasang may kaunting luwag na ibibigay, ngunit nanatiling matatag ang board. Ang katarungan ay dapat ipatupad hindi lamang para sa biktima, kundi para na rin sa pagpapanatili ng dangal at tiwala ng mamamayan sa pulisya, sabi ng tagapangulo, tinapos ang kanyang pahayag. Wala nang lugar para sa mga mapang-api na tulad ninyo sa institusyong ito. Ang mga salitang iyon ay naging isang malinaw at matigas na pagsasara, tinitiyak na sinumang naroroon ay naiintindihan na ang mabigat na paglabag ay hindi kailanman hahayaan. Hindi nagtagal matapos ang internal hearing, agad na kumilos ang National Headquarters bilang tugon sa lumalaking atensyon ng publiko. Isang press conference ang ginanap sa main hall ng Camp Crame, dinaluhan ng dose-dosenang media mula sa telebisyon, online news at pahayagan. Seryoso ang kapaligiran. Ang tagapagsalita ng AFI ay tumayo sa podium. Sa ngalan ng buong Philippine National Police, kami ay humihingi ng taos-pusong paumanhin sa pamilya ng biktima at sa buong sambayanan, sabi niya ng mariin. Hindi namin kinukonsinti ang anumang uri ng iligal na operasyon at pangingikil ng sinumang miyembro. Ang proseso ng batas ay umuusad na at lahat ng sangkot ay nahatulan na ng mabigat na parusa. Nangangako kaming patuloy na magsasagawa ng internal cleansing at magpapataw ng matinding kaparusahan sa sinumang lalabag. Ang pahayag na ito ay nagpatunay na seryoso ang AFI sa pagharap sa kaso. Pagkatapos ng pahayag, nagtanong ang mga reporter. Paano po ang proteksyon para sa biktima? Ang sagot ay matatag, si Alena at ang kanyang pamilya ay bibigyan namin ng buong proteksyon, kasama ang psychological counseling. Ang kasong ito ay magiging isang mahalagang aral para sa lahat ng miyembro ng kapulisan.
Ang sagot na iyon ay agad na naging headline sa iba't ibang media kinabukasan. Mabilis na kumalat ang kwento ni Alena sa social media, yumanig sa atensyon ng buong Pilipinas. Ang video ng pagsunog sa kanyang motor, ang malupit na trato ng mga pulis, at ang sandali ng pagdating ng kanyang ama ay napanood ng milyon-milyon. Mga influencer at aktivista ay nagsimulang iangat ang kanyang kwento, nananawagan ng suporta at katarungan. Ang hashtag na katarungan para kay Alena ay naging national trending topic. Ang suporta ay dumaloy hindi lang mula sa mga kaibigan at pamilya, kundi pati na rin sa mga taong hindi niya kilala. Daan-daang mensahe ang pumasok, nagbibigay ng lakas ng loob at tulong. Salamat po, mga kaibigan. Hindi na po ako nag-iisa, sabi ni Alena sa isang maikling video na kanyang in-upload. Ang kanyang mga mata ay nagluluha habang nagpapasalamat sa lahat. Ang epekto ay naramdaman sa kanyang paaralan at komunidad. Ang kanyang pakikibaka ay naging inspirasyon para sa marami na huwag matakot magsalita laban sa inhustisya. Sa pagtatapos ng kwento, si Alena at Arturo ay magkasamang naglalakad palayo sa gitsi. Matatag ang kanilang mga hakbang na para bang nagdadala ng mensahe na ang katarungan ay maaaring makamit basta't may tapang na lumaban. Patuloy silang naglakad sa sidewalk. Nakatingin ng diretso si Alena habang marahang tinapik ni Arturo ang balikat ng kanyang anak. Sa malayo, ang langit ng hapon ay namumula, tila isang senyales na tapos na ang bagyo. Bagamat mahaba pa ang daan tungo sa paghilom, alam nila ang isang bagay. Ang katapangan na ipinakita ngayon ay magiging isang pamana na magpapalakas hindi lamang sa kanila, kundi